28 na siya at handang-handa na para sa pagkakaroon ng anak. Pero hindi nakikisama ang matres niya. Nakatira sila sa isang apartment building. Malaki ang unit na tinitirhan nilang mag-asawa. Wala lang silang kasambahay dahil kaya naman niya ang mga gawain sa bahay. May 2 silid doon. Ang isang silid ay nagsisilbing guest room, habang ang isa naman ay siyang silid nilang mag-asawa. Saka na raw sila magpapagawa ng bahay kapag may anak na sila. Wala namang kaso sa kanya dahil hindi naman doon mahirap gumalaw. At isa pa, sanay siya sa gawaing bahay. Nang hindi pa rin dumating si Gino ay pinili na ni Ferlyn na kumain na at huwag nang hintayin ang asawa. Baka lalo lang siyang malipasan ng gutom. Pero heto siya. May bakas ng luha ang mga mata habang nangumunguya ng pagkain. Huminga pa siya ng malalim. "Fighting lang, Ferlyn?" Cheer pa niya sa kanyang sarili. Hiling lang niya na sana ay maging maayos na silang mag-asawa at bumalik na ulit sa dati. Liyong masaya lang. Chapter 02. Pinagmamasdan ni Ferlyn sa isang sulok ng kaniyang coffee shop ang calendar app sa kaniyang cellphone. 1 linggo na. 1 linggo nang mas lumamig sa kaniya ang kaniyang asawa. Tila lalong nanikip ang kaniyang dibdib sa kaniyang naisip. Sa tuwina ay late na itong umuwi galing trabaho. Paghiga sa kama ay bagsak agad at kinabukasan na magigising. Linom lang ito ng kape bago aalis na rin para pumasok sa trabaho. Hindi niya alam kung paano siyang natitiis ni Gino ng ganon. Hindi na ba talaga maibabalik yung dati nilang samahan? Unti-unting nag-init ang kaniyang mga mata habang nakatingin sa home screen wallpaper ng kaniyang cellphone. Wedding picture nila iyon ni Gino. Ngiting na ngiti pa sila roon parehas. Kapwa masaya. Pero ngayon, huminga siya ng malalim at ikinurap-kurap ang kaniyang mga mata. Ayaw niyang isipin na may iba ng babae ang asawa niya. Hindi naman siguro nito gagawin na bumaling sa iba dahil hindi niya maibigay ang gusto nito na anak. Wala sa wisyo na tumayo siya. Pagpihit niya ay may padaan palang lalaki na may hawak pa ng cup ng kape. Huli na para umiwas dahil biglaan ang nangyari. Natapunan ng kape ang suot ng matangkad na lalaki. Napadaing pa iyon dahil sa init na dulot ng kape nito na dumaloy sa tiyan nito. OST. Para siyang nagising at nabalik sa realidad. "I am sorry." Anya na agad dinukot ang panyo na nasa bulsa ng suot niyang pencil cut na skirt. Idinampi niya iyon sa suot nito. Sorry." Taranta pa habang pinupunasan niya ito. Out of nowhere ay amused pa siyang pinapanood ng lalaking natapunan niya ng kape nito nang mapatitig ito sa kaniyang magandang at maamong mukha. "Oh, tama na. Private property na yan, miss." Awat nito sa kamay ni Ferlyn na akmang bababa pa sa may pants na suot nito. Napakurap-kurap siya nang makitang muntik na rin niyang mapahiran ng panyo ang umbok sa may pants nito. Napapalunok na umatras siya at binawi ang kamay mula sa lalaki. Saka lang niya nagawang tingnan sa mukha ang lalaki. Mukha yung foreigner.